Mula nang ikasal ang aking anak, para maging patas sa dalawang pamilya, nagbubunutan kami tuwing undas para magpasya kung kaninong libingan ang pupuntahan namin. Ngunit sa loob ng 8 taon na sunod-sunod, palagi niyang nabubunot ang para sa biyenan na babae niya. Samantalang ako'y kailangang magbigay pugay sa aking yumaong asawa, ng mag-isa. Ngayong taon, aksidente kong natagpuan ang dalawa sa mga bunot. At natuklasan na ang dalawang papel ay parehong nagsasabing biyenan na babae. Dahil ang puso niya'y nasa panig lamang ng kanyang biyenan na babae, ayaw ko na sa anak na ito. Isang araw bago ang undas, gumawa ako ng ilang lutong bahay na tinapay. Mahal na mahal ng aking asawa ang mga ito, noong nabubuhay pa siya. Ngunit pagkalapag ko pa lang ng mga ito sa mesa, itinapon ng aking anak ang kanyang chopstick sa pagkadismaya. Nanay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ako kumakain ng mga tinapay na iyan. Hindi mo ba ako naririnig? Ito ang mga tinapay na mahal ng tatay mo. Bukas ay undas. Gusto kong sumama ka sa akin upang bisitahin ang libingan ng tatay mo. Nanay, hindi ba tayo nagkasundo na magbunutan bawat taon para magpasya kung saan tayo pupunta? Iyon lang ang patas na paraan. Magbunutan. Muli. 8 taon. Tuwing undas, pareho lang. Hindi ko kailanman nabunot ang para sa aking asawa. Palaging sa biyenan na babae niya. Hindi ako nangahas magtanong. Natatakot na baka mainis siya. Nanay, ikaw ang pumili. Iyon ang pinakapatas na paraan. Maingat akong pumili ng isa. Umaasang ito ay para sa tatay niya. Binuksan ko ito, ngunit nakasulat pa rin ito ng biyenan na babae. Naramdaman kong nawala ang lahat ng aking lakas. Lumubog ang aking puso. Tumango na lang ako, tahimik. Nang makapili na ako, agad niyang tinawag ang kanyang asawa, si Vivian, at nagmamadaling lumabas matapos mag-empake. Walang humipo kahit isang tinapay sa mesa. Naghahanda na silang umalis. Yumuko si Arthur para isuot ang kanyang sapatos. Isang lukot na papel ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Umikot ito hanggang sa aking mga paa. Pinulot ko ito. Balak ko sanang ibalik sa kanya, ngunit sa hindi malamang dahilan, binuksan ko ito. Nakita ko ang mga salita dito. Nanigas ako, mismo sa kinatatayuan ko. Malinaw na nakasulat sa papel na iyon ang 3 salita, biyenan na babae, eksaktong kapareho ng nasa kamay ko. Kaya hindi lang ito malas. Niloloko niya ako sa loob ng 8 taon. Sa loob ng 8 taon na ito, ginugol ko ang aking pensyon upang suportahan sila. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng gusto nila. Ang tanging gusto ko ay sumama siya sa akin upang bisitahin ang aking asawa. Ngunit hindi ko inakala na bababa siya ng ganoon at lolokohin ako ng ganito sa loob ng 8 taon. Umalis ang kanyang pamilya, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Walang lumingon sa akin, walang nakapansin sa 2 papel sa aking kamay, at walang nakakita ng aking mga luha. Sa loob ng 8 taon, ako'y isang tanga. Nang matauhan ako, kinuha ko ang 2 papel, at hinabol sila na parang baliw na babae. Arthur, tumigil ka. Nanay, ano tong drama na to? Nagmamadali kami rito. Drama? Tingnan mo mismo. Ito ba ang tawag mong patas? Parehong bunot ay para sa bahay ng biyenan ko. 8 kang taon na nagsisinungaling sa akin. Ano bang sinasabi mo, nanay? Baka nagkamali lang ako ng sulat ng 2 beses. Paano ako magsisinungaling sa'yo? Arthur, hindi kasi nisisi ni nanay. Gusto lang ni nanay na sumama ka sa akin sa pagbisita sa libingan ni tatay. Ngayon lang. Okay. Hindi. Sabi ko pupunta tayo sa biyenan ko, kaya doon tayo pupunta. Pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Matagal nang wala si tatay. Ano ang silbi ng pagbisita sa libingan? Parang isang ice pick ang kanyang mga salita na tumutusok sa puso ko. Pinanood ko siyang tumalikod at umalis nang walang kahit isang salita ng paliwanag. Sa huli, hindi ko siya hinabol. Mag-isa, kinuha ko ang lutong bahay na tinapay at sumakay ng bus papunta sa libingan ng aking asawa. Sumakit ang mata ko sa hangin. Lumuhod ako sa harap ng lapida at kinausap siya. Habang nagsasalita ako, nagsimula akong umiyak. Wala akong silbi. Hindi ko man lang mapapunta ang aking anak sa libingan ng kanyang ama, kahit isang beses. Habang umiiyak ako, umugong ang aking telepono. May lumabas na mensahe sa group chat ng pamilya. Tianyo May siya Martha, ang biyana ni Arthur, ay nagpost ng video. Pinindot ko ito. 00, oo, gaoshikan. Pinindot ko ito, at lubos akong nagulat. Tatay, naparito ako para makita ka. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Vivian, ang biyanan ko, at ang mga bata. Hindi mo kailangang mag-alala. Evelyn, narinig ko ang tungkol sa pagbunot. Pakisuyo, huwag kang magalit. Napagsabihan ko na siya. Pwede bang tumigil ka sa pagiging parang bata, nanay? Si Vivian lang ang anak ng tatay niya. Kung hindi ako pupunta, sino, ano, ang mahirap sa pagpunta mo mag-isa? Sa sandaling iyon, wala akong masabi. Ayaw ko nang magsabi ng kahit ano pa. 8 taon ng kasinungalingan. 8 taon ng sakripisyo. At sa huli, ako pa ang tinatawag na hindi makatuwiran. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin sa libingan ng aking asawa, tahimik na bumagsak ang luha. Dahil hindi mo na ako itinuturing na iyong ina, hindi na rin ako magiging libreng yaya mo. Umiiyak ako ng matagal sa libingan ng aking asawa.
Lahat ng sama ng loob at hinanakit mula sa mga taong ito, ibinuhos ko sa kanya. Akala ko kahit may kinikilingan ang aking anak, may mga prinsipyo man lang siya. Pero hindi ko inakala kahit kailan na lalo pa siyang bababa. Hoy, pamilya, medyo luma na ang lapida ng aking biyenan. Iniisip ko na dapat nating ayusin ito. Hindi naman malaki ang gastos. May disenteng pensyon ang nanay ko, kaya si nanay ang dapat magbayad. Ano sa tingin ninyo? Talaga, Maayos naman si Evelyn. Hindi malaking bagay ang magbayad ng kaunti. si Arthur ay sinusubukan lang maging mabuting manugang na lalaki. Lumingon ako upang tingnan ang lapida ng aking asawa. Ito ay luma na. Nasira rin ang mga gilid. Ilang beses ko nang gustong ayusin ito, pero pinigilan ako ni Arthur. Sabi niya sayang lang sa pera. Pero hindi ko inakala sa aking pinakamalabong panaginip na magiging sobrang attached siya sa isang biyenan na hindi pa niya nakikilala kahit ang pera para sa pag-aayos ng lapida. Sinusubukan niyang kunin sa akin. Hindi ako magbabayad para diyan. Nanay, bakit ang kuripot mo? Ang pag-aayos ng lapida ng aking biyenan, hindi naman malaki ang gastos. Paano ka naman ganyan, kasungit sa pera? Ano kaya iisipin ng mga tao sa akin? Pagkatapos, sumali ang mga kamag-anak na iyon. May nagsabing kuripot ako. May nagsabing hindi ako makatuwiran. Ang iba naman ay nagsabing may pensyon ako, pero hindi tinutulungan ang aking anak. Sinasabing sobrang makasarili ako. Sa pagtingin sa mga salitang iyon sa screen, nagalit ako ng sobra. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng mayroon ako sa mga taong ito. Ang aking pensyon ay halos lahat na ubos sa kanila. Ngayon hindi lang nila ako dinadaya at sinisisi, kundi sinusubukan din nila akong ubusin. Pakiusap, kanselahin ang mga automatikong pagbabayad mula sa card ng pensyon ko para sa utang sa bahay ni Arthur at utang sa kotse. Hindi nagtagal, nagpadala ng text ang bangko na nagkumpirma na matagumpay na nakansela ang mga automatikong pagbabayad. Tiningnan ko ang text, pagkatapos ay lumingon ako sa lapida ng aking asawa. Lahat ng mga alaalang iyon ay sumilay sa aking mga mata, parang mga eksena sa pelikula. Noong maliit pa si Arthur at na-ospital, siya ay nanatili ng mahigit kalahating buwan. Araw-araw akong nasa tabi ng kanyang higaan. Hindi ko kayang gawin ang anumang trabaho sa ospital. Noong panahong iyon, pumipili ang ospital ng bagong direktor, at ako ang pinaka-promising na kandidato, ngunit para alagaan ang aking anak. Kusang loob kong isinuko ang promotion. Mamaya, nag-asawa si Arthur at nagkaanak, ngunit ang aking manugang na babae na si Vivian ay ayaw siyang palakihin, sabi niya masyadong nakakapagod. Naawa ako sa aking anak, kaya lumipat ako para tulungan silang palakihin ang bata. Inalagaan ko ang bata at pinamahalaan ang bahay, naglalaba, nagluluto, at naglilinis, walang kahit isang araw na pahinga. Akala ko lahat ng aking sakripisyo at pagsisikap ay magbibigay sa akin ng pasasalamat mula sa aking anak, ngunit sa huli, ang natanggap ko lang ay panlilin lang. At walang katapusang pagsasamantala. Habang nag-iisip ako, nag-vibrate ang aking telepono, at ito ay isang voice message mula kay Arthur. Nanay, hindi ka makapaniwala. Dahil lang sa kaunting pera, talagang kinansela mo ang mga bayad sa utang sa bahay at utang sa kotse. Kailangan mo ba talagang gumawa ng ganitong malaking issue? Oh nanay, gusto namin ni Vivian ng seafood, kaya umuwi ka na at magluto ng hapunang seafood. Kakain kami pagkatapos bisitahin si tatay. Matapos marinig ang mensahe, hindi ko napigilan ang mapait ng ngiti. Lahat ng aking mga dekada ng pagsisikap ay walang halaga sa kanyang mga mata, parang pagpapakain sa aso. Kung gayon, bakit ko pa dapat ipagpatuloy ang pagsasakripisyo ng aking sarili para pagbigyan sila? Bakit hindi ako mabuhay para sa aking sarili? Hindi na ako nag-atubili, hinanap ko ang numero ni Director Smith sa aking telepono at tumawag. Director Smith, sumasang-ayon ako sa muling pagtatrabaho na binanggit mo kanina. Mangyaring tulungan akong ayusin ito. Pagkatapos umuwi mula sa sementeryo, hindi tulad ng dati, hindi ako agad na pumasok sa kusina para magluto para sa kanila. Sa halip, gumawa ako ng tsaa para sa sarili ko. Habang umiinom ako ng tsaa, tumunog ang telepono ko. Ito ay isang mensahe mula sa group chat ng pamilya. Binuksan ko ito at nakita si Martha na nagpapakitang gilas muli. Nagpost ng larawan ng isang kwintas na may komento ni Arthur sa ibaba na sobrang pambobola. Basta gusto ito ng biyenan ko. Bibili ako sa iyo ng mas maganda pa sa hinaharap. Sa pagtingin sa makintab na kwintas sa larawan, naisip ko ang mga damit na suot ko na kupas na, at sumakit ang puso ko na parang tinutusok ng karayom. Hindi ko kayang bumili ng bagong damit para sa sarili ko, ni kumain ng masarap na pagkain. Ngunit ginagastos nila ang pera ko ng labis, at inaasahan pa rin nila akong maglingkod sa kanila ng walang reklamo. Nanay, pwede ka nang maghanda ng hapunan. Malapit na kami sa bahay. Dapat sariwa ang pagkaing dagat. Gawing malapot ang sabaw. Naghihintay si Vivian. Umisi ako at inihampas ang tasa ng tsaa. Tumanggi na akong maging libreng yaya na ito, at tumanggi na akong lunukin ang galit ko. Sila na ang magluto ng kahit anong gusto nila,
at humanap ng sino mang gusto nilang maglingkod sa kanila. Hindi nagtagal, bumalik ang pamilya ni Arthur. Pagkapasok nila, nakita lang nila ang natirang lutong bahay na tinapay mula sa almusal sa mesa, at wala nang iba, wala talaga. Agad na sumimangot ang aking manugang na babae na si Vivian, mukhang galit. Nanay, anong ginagawa mo? Hiniling ko sa iyo na magluto ng hapunang pagkaing dagat, at ito lang ang iniwan mo sa amin. Sinadya mo ba ito? Hindi ko siya pinansin at umupo sa sofa nang walang imik. Nang makita niyang tahimik ako, lalo siyang nagalit, kinuha ang kanyang telepono. At umorder ng $300 na delivery ng pagkaing dagat. Dahil hindi ka magluluto, mag-o-order na lang ako ng delivery, at ikaw ang magbabayad. Ikaw ang magbabayad? Wala akong pera. Walang pera. Ang buwan ng pensyon mo ay mahigit 66,000 piso. Bakit wala kang pera? Nanay, ang kuripot mo. Ni hindi mo man lang kami inoorderan ng delivery ng pagkaing dagat. Lalo kang nagiging makitid ang isip habang tumatanda ka. Tama, nanay. Buong araw kaming nagpapaikot-ikot at hindi man lang kami makakuha ng disenteng pagkain. Ang makasarili mo, wala kang pakialam sa pamilyang ito. Patuloy sila ng patuloy. Walang tigil na sinisisi ako. Tinutukso ako. Ipinapasa lahat ng sisi sa akin. Sa pagtingin sa kanilang mga pangit na mukha, ang mga dekadang naipon na sama ng loob at galit ay hindi na mapigilan dahil ganyan ang sinabi mo. Mag-ayos na tayo ng mga sama ng loob at tingnan kung sino ang naging makasarili sa lahat ng mga taong ito at kung sino ang nagplano laban kanino. Mag-ayos ng mga bayarin. Ano bang dapat ayusin? Nakatira ka sa bahay namin. Kumakain ka ng pagkain namin. Ilang taon ka nang nagpapalibre sa amin. At may kapal ka ng mukha na mag-ayos ng bayarin sa amin. Palibre? Arthur, suriin mo ang iyong konsensya. Talaga bang nagpapalibre ako sa inyo sa mga nakaraang taon? Ang pensyon ko ay 66,000 piso bawat buwan. Nagbibigay ako ng 44,000 piso para sa mga gastusin sa bahay. Mga pinamili, kuryente at tubig, mga bayarin sa ari-arian, lahat yan ako ang nagbabayad. Ang utang sa bahay at utang sa kotse mo, tinutulungan ko kayong bayaran ang mga iyan gamit ang aking pensyon. Binibigyan nyo lang ako ng 2,700 at 50 piso bawat buwan. Hindi sapat iyan kahit para sa 3 araw na pagkain. At may kapal ka pang sabihin na nagpapalibre ako. Nanay, paano mo nasabi iyan? Hindi ka namin sinisingil ng upa para sa kwartong tinutuluyan mo. Kumakain ka rin ng pagkain. Hindi ba patas lang na mag-ambag ka ng pera? Eksakto. Hindi ka namin hiningan ng upa. Sobra na nga ang kabaitan namin sa iyo. Nag-aambag ka ng sustento. Tumutulong kang bayaran ng ilang utang. Ano bang dapat ireklamo? Ang kanilang mga salita ay parang mga kutsilyo, tumutusok sa aking puso. Arthur, alagaan mong mabuti ang iyong nanay sa hinaharap. Huwag mong hayaang magdusa siya. Pero ngayon, hindi lang siya hindi nag-alaga sa akin, kundi sinamantala pa niya ako ng higit. Niloko niya ako. Wala siyang sinabing tapat na salita. Nanay, binabalaan kita. Kung patuloy kang magkakagulo ng ganito, hindi ko na susuportahan ang iyong pagre-retiro. Tingnan mo kung ano ang gagawin mo kapag matanda ka na. Pagkatapos marinig iyon, tumawa talaga ako. Suportahan ang aking pagre-retiro. Mula nang magdesisyon akong putulin ang suportang pinansyal, hindi ko na inasahan na susuportahan niya ang aking pagre-retiro. Nang gabing iyon, nagsigawan sila ng todo. Tapos bumalik lang sila sa kani-kanilang kwarto at natulog. Walang nag-abala sa akin. At walang bumanggit na magbayad ng sama ng loob. Umupo ako sa sofa, nag-iisip buong gabi. Sa wakas, nagpasya akong umalis sa bahay na ito. Umalis sa lugar na ito na sumira ng puso ko, kung saan ako nagbigay ng mga dekada, at nauwi sa wala. Tahimik akong pumasok sa aking kwarto. Nag-empake ako ng simpleng bag, ilang damit lang na mapapalitan at mga larawan ng aking asawa. Hindi ako kumuha kahit isang bagay mula sa bahay na ito. Dahil lahat ng narito ay nakakasuka sa akin. Pagkatapos kong mag-empake, umugong ang aking telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Arthur. Nanay, gumising ka ng maaga bukas. Tandaan mong magluto ng chicken soup para kay Vivian. At bumaba ka para bumili ng 2 basket ng soup dumplings. Gusto ni Leo iyon. Nang makita ito, napatawa ako ng malamig. Kahit ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan, inuutusan pa rin niya ako na parang walang problema. Hindi ako sumagot, dumiretso ako sa aking mga kontak. Binura ko lahat ng kay Arthur at contact info ni Vivian, kasama ang kanilang WeChat at mga numero ng telepono. Pagkatapos noon, kinuha ko ang aking bag at marahang binuksan ang pintuan sa harap, tahimik ang gabi. Umiihip ang simoy ng hangin, ngunit hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip, nakaramdam ako ng kaginhawaan na hindi ko pa naranasan. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bahay na ito, na tinitirhan ko ng mahigit 1 dekada, wala akong nararamdaman. Lumingon ako, at naglakad ng hakbang-hakbang patungo sa gabi. Pauwi ako sa aking bayan, sa lugar na puno ng alaala naming mag-asawa. Kung saan sa wakas ay makakatagpo ako ng kapayapaan, upang simulan ang isang bagong buhay para sa aking sarili. Kinaumagahan, nagising ang pamilya ni Arthur.
Nakita nila na wala ako sa bahay. Wala ring almusal sa mesa. Nasaan si nanay? Bakit hindi siya nagluto ng almusal? Sa edad niya, may lakas pa siya ng loob na gawin ito. Hintayin mo lang, haharapin ko siya. Naghanap sila sa paligid, galit na galit, sa sala, kusina, at balkonahe. Wala ako kahit saan. Hindi hanggang sa pumasok sila sa aking kwarto at nakita ang walang laman na aparador at mesa sila ay talagang nagpanik. Talagang wala na ako. Walang anumang pagmamahal. Tinitigan ni Arthur ang bakanting kwarto ko, galit at nag-aalala. Tinatawag niya akong walang puso habang baliw na baliw sa pagtawag sa telepono ko. Nagte-text din siya sa akin. Pero kahit anong pilit niya, nakablock siya. Naglakad-lakad siya sa kwarto na parang hayop na nakakulong. Sa unang pagkakataon, mukha siyang talagang nagpanik. Arthur, sa tingin mo ba, tumakas talaga si nanay? Paano kung tuluyan na siyang nawala? Imposible. Sa edad niya, saan siya pupunta kung wala kami? Tiyak na nagtatago siya para sumuko tayo. Kapag kumalma na siya, babalik din siya na gumagapang. Habang papalapit ang pasukan, nagwawala si Leo para sa soup dumplings at sumisigaw para kay Lola. Sila'y tatlo ay lubos na gulo. Walang makapagluto ng almusal at walang nakaalala na mag-empake ng bag ni Leo. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon, sa wakas ay dinala nila si Leo sa paaralan ng nagmamadali. Sa buong daan, nagbubunton sila ng sisi sa isa't isa, isang malaking sakuna, para sa akin, nasa bus na ako pabalik sa aking bayan. Habang umaalis ang bus, tiningnan ko ang tanawin sa labas ng bintana, naramdaman kong may bigat na umalis sa aking balikat. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, naramdaman kong tunay at lubos na malaya, wala nang pag-aalala para sa kanila, wala nang pagtitiis sa kanilang kalokohan. Bumalik sa aking bayan, inayos ko ang lumang bahay, tumingin sa mga bulaklak sa bakuran, ang aking puso ay sa wakas ay payapa. Sa sandaling iyon, sumabog muli ang group chat ng pamilya. Sina Arthur at Vivian nakiisa sa mga kamag-anak na mapanghimasok at nagsimulang manira sa akin sa chat. Tinawag nila akong walang puso at makasarili. Iniwan ang isang perpektong magandang buhay para tumakas sa bahay. Sinabi pa nila na wala akong utang na loob. Binabasa ang mga mensahe, hindi man lang ako nagalit, naramdaman kong lubos na kalmado. Nag-type ako ng malinaw na mensahe mismo sa grupo. Bawat salita ay napakalinaw. Maliwanag na parang araw. Magandang buhay. Naisip ba ninyo kung ako ba ay nabubuhay ng maayos? Ngayon ay natutuklasan ninyo, natutuklasan sa mahirap na paraan. Wala nang tumatakbo na gumagawa ng lahat para sa inyo, kaya nagsisimula na kayong magpawis. Nagsisimulang magpanik. Mabilis na dinala ni Arthur si Leo sa paaralan, at pinagalitan niya ako sa buong daan. Sabi wala raw akong puso, at hindi makatuwiran, ayaw maging mabuting yaya, at gusto raw tumakas sa bahay. Pagdating niya sa bahay, tumunog ang kanyang telepono. Isang voice message mula kay Martha. Arthur, huwag kang magalit. Matanda na ang nanay mo at hindi na alam ang tama, kaya huwag mo nang dibdibin. Pupunta ako ngayon para magluto para sa inyo ni Leo, para hindi kayo maapi. Para hindi kayo maapi. Pero siya lang ang nagdudulot ng gulo at walang kwenta. Hindi katulad mo na talagang nagmamalasakit sa mga bata. Naglilinis ako ng bakuran sa lumang bahay ko nang biglang tumunog ang telepono ko, at si Director Smith ang tumatawag. Evelyn, may magandang balita ako para sa iyo. Dahil ang ospital ay ginawa na ang sulat ng paghirang para sa bagong direktor, kaya pumunta ka sa ospital ngayong hapon para pirmahan ito, at bukas ay maaari ka ng formal na pumasok sa tungkulin. Pagkarinig ko niyan, sobrang excited ako kaya hindi ako makapagsalita, at biglang tumulo ang luha ko. Sa loob ng maraming taon, tinalikuran ko ang mga promosyon para sa aking anak, at iniwan ang sarili kong karera. Ngunit ngayon, sa wakas ay makakabalik na ako sa aking mga orihinal na mithiin at maging sarili ko muli. Nang hapong iyon, may libre akong oras. Lipasok ako sa kusina, at gumawa ako ng paborito kong ulam, maanghang na pritong manok. Tumingin sa mga pulang sili sa kawali, naaamoy ang pamilyar na aroma, bigla akong naantig. Sa lahat ng mga taon na ito, para pagbigyan ang pamilya ni Arthur, dahil hindi sila kumakain ng maanghang, hindi na ako gumawa ng maanghang na pritong manok. Kailangan ko pang itago ang aking mga paboritong ulam. Palagi silang pinagbibigyan ng maingat. Ngayon, sa wakas, magagawa ko na ang gusto ko. Magluto ng pagkaing mahal ko, nang hindi kailangang mag-alala sa opinyon ng iba. Samantala, sa panig ni Arthur, ang group chat ng pamilya ay nag-ingay muli. Nag-post si Arthur ng ilang mga larawan. May mga prutas at merienda na dinala ni Martha, at ilang mga nutritional supplement. Ang caption ay, talagang inaalagaan ako ng aking biyenan na babae. Alam niya na kaming tatlo ay walang nag-aalaga sa amin, kaya siya ay pumunta ng espesyal at nagdala ng napakaraming magagandang bagay. Pagkatapos noon, nag-transfer si Arthur ng $80 kay Martha. Nag-post siya sa group, ito ang tinatawag nilang pag-ibig na ibinigay, pag-ibig na ibinalik, diniligan ko ito. Mukhang pinapatunayan ni Arthur sa lahat na kung wala ako, mas magiging maganda ang kanilang buhay. Si Martha ay napakasaya rin.
Iniroll up niya ang kanyang manggas at pumasok sa kusina gustong ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Pero hindi siya marunong magluto. Mukha siyang walang husay kahit may hawak na spatula. Aksidente siyang nagbuhos ng sobrang mantika. Agad na umusok ng makapal ang kawali. Na nagpahiyaw sa kanya sa takot. Ginulo niya ang kusina. Nasunog ang pagkain. Nagkalat ang mantika sa lahat ng dako. Matagal na akong hindi nagluto. Medyo kalawangin lang ako. Marunong akong magluto. Bilis, mag-post ka na parang nagluluto ka. Hayaan mo akong kumuha ng litrato. Ipakita sa lahat kung gaano kahusay ang aking biyenan na babae. Habang nagmamadaling mag-post si Martha, hindi niya napansin ang natapong mantika sa sahig. Dumulas ang kanyang paa at siya ay bumagsak ng malakas sa lupa. Napasigaw siya ng malakas. Naaksidente si Martha at nahulog ng masama. Sina Arthur at Vivian ay dinala siya sa ospital. Pagkatapos ng eksaminasyon, sinabi ng doktor na ang nanay ko ay nasprain ang kanyang likod. Kailangan niyang magpahinga sa kama ng ilang araw. Hindi siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Hindi pwedeng iwan ang nanay ko nang walang mag-aalaga sa kanya. Paano kung kumuha tayo ng tagapag-alaga? Kung hindi, mayroon pa tayong si Leo na kailangan alagaan sa bahay. At kailangan mong pumasok sa trabaho. Hindi natin kakayanin lahat. Kumuha ng tagapag-alaga? Mahal iyan at maraming abala. Hindi ba ang nanay ko ang perpektong libreng tagapag-alaga? Tawagan mo siya. Sabihin mo na nasaktan ang nanay mo at kailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan siya agad. Kung hindi siya magpakita, di kalimutan na niya na ako ang magpaparetiro sa kanya. Kahit nag-aatubili si Vivian, sinunod pa rin niya si Arthur. At tinawagan ako. Nasaktan ang nanay ko. Nasa ospital. Gusto ni Arthur na pumunta ka agad para alagaan siya. Narinig ko ang mayabang niyang tono. Nanlamig ang puso ko. Hindi ako nagdalawang isip. Tumanggi ako agad. Bakit ako pupunta? Wala akong obligasyon na alagaan siya. Nalaman ni Arthur na tumanggi ako. Nagalit siya ng sobra. Nagsimula siyang sumigaw sa koridor ng ospital. Tinawag niya akong walang puso at walang utang na loob. Sa huli, nagngangalit ang mga ngipin. Nagpasya siyang umuwi sa probinsya. Gusto niya akong sapilitang dalhin. Nang hapon na iyon, naghanda ako at pumunta ako sa ospital ng eksakto para pumirma ng mga papeles. Kakapasok ko lang sa koridor ng ospital. Nang makita ko ang isang pamilyar na figura, si Arthur yon. Galit na galit siya. Walang tigil sa pagmumura sa akin. Nagkasalubong kami. Nang makita ako ni Arthur, nagliwanag ang kanyang mga mata, hinawakan niya ako sa braso. Alam kong darating ka. Hindi ka mabubuhay kung wala kami. Hindi ka rin mabubuhay kung wala ang pamilyang ito. Huwag kang magmagaling. Nandito ako para magsimula ng bagong trabaho sa ospital. Hindi para alagaan si Martha. Pero hindi nakinig si Arthur. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Hinihila ako papunta sa silid ni Martha. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Matanda ka na. Walang kukuha sa'yo bilang tagalinis. Alagaan mo ang aking biyenan na babae. Iyan ang tungkulin mo bilang pamilya. Nang makita ko ang smug na mukha ni Martha sa higaan ng ospital, muling kumulo ang aking galit. Hinila ako ni Arthur papasok ng kwarto. Nagmukha siyang mayabang agad. Kita mo? Sabi ko sa'yo, ang nanay ko, puro daldal lang. Walang gawa. Siya mismo ang pumunta para alagaan ang nanay mo. Ngayong nandito na siya, makakapag-focus na ang nanay mo sa paggaling. Evelyn, huwag kang magalit. Si Arthur, Vivian, at ako ay mali noon na sumagot sa'yo ng ganoon. Kung ayaw mo akong alagaan, okay lang. Pwede naman tayong kumuha ng tagapag-alaga. Iyon ang sinabi niya, pero iba ang sinasabi ng mga mata niya. Sigurado siya na hindi ko sila iiwan. Tigilan mo na yan. Hindi ako nandito para alagaan ka. Ang iyong manugang na lalaki, si Arthur, hinila ako papasok dito. Nanay, Paano mo nasasabi yan? Ang biyenan kong babae ay mabait at sinisigawan mo siya. Bukod dito, kung hindi ka tumakas, masasaktan ba ang biyenan ko? Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon na, o kaya hindi ka aalis. wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Pagkatapos noon, tumalikod ako para umalis. Pero hinawakan ako ni Arthur at pinigilan. Nanay, binibigyan kita ng paraan para makaalis dito. Alagaan mo lang ng mabuti ang aking biyenan at kapag gumaling na siya, ipapangako kong susuportahan ko ang iyong pagreretiro. Hindi ako magbabalik sa aking salita. Nakita mo kung gaano ako kabuti sa aking biyenan? Kung susundin mo lang ang sinasabi ko, mabuti rin ang trato ko sa iyo. Ang kanyang mga salita ay biglang nagbalik ng mga alaala. Noong sumakit ang likod ko habang nagluluto, sobrang sakit na hindi ako makatayo ng tuwid. Ayaw niya akong bilhan, kahit ilang dolyar na gamot. Sinabi niya na nagdadrama lang ako. At inutusan akong magmadali sa paghahanda ng hapunan. Sabi niya naghihintay si Leo ng hapunan. Kung gusto mong i-upgrade ang kuwarto ng iyong biyenan, iyan na ang iyong problema, wala iyon sa akin. At hindi ko kailangan na suportahan mo ang aking pagreretiro. Huwag mong gamitin iyan para takutin ako. Natahimik si Arthur sa aking mga sinabi. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse at hiniling kay Arthur na magbayad para sa upgrade ng VIP ward.
Hinila ako ni Arthur, Vivian, at Martha patungo sa departamento ng pananalapi. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang card sa nurse. Sa pagtingin sa card ni Arthur, hindi ko napigilang mapangiti sa loob. Matagal ko nang pina-freeze ang card na iyan. Hindi iyan gagana. Di nagtagal, ibinalik ng nurse ang card. Sabay sabing ito ay naka-freeze. Tinanong niya kung may iba pa siyang card. Namutla si Arthur. Ikaw ba? Pina-freeze mo ang card ko? Iyan ay karagdagang credit card ko sa simula pa lang. Nandoon ang pensyon ko. May karapatan akong gamitin iyan. Iyan ay karagdagang credit card ko sa simula pa lang. Talagang hindi sumuko si Arthur. Sunod-sunod niyang ginamit ang mga card, pero lahat ay na-decline. Ang mga tao sa pila ay nakatingin lahat sa kanya. Walang pera, pero nagpapanggap. In-upgrade niya ang kanyang biyenan na babae sa VIP ward, pero hindi man lang mabayaran ang bill. Arthur, kaya mo ba o hindi? Tigilan mo na ang pagpapanggap na hindi ka naman. Huwag kang mag-eskandalo dito. Evelyn, ang liit-liit mo naman. Sadyang pina-freeze mo ang mga card ko para lang mapahiya ako sa publiko. Napakawalang puso mo. Nanay, ang lamig-lamig ng puso mo. May sakit pa ang nanay ko. Paano mo nagawa ito kay Arthur? Ang mga nanonood ay naimpluwensyahan nila at nagsimulang magturo sa akin. Ang iba ay tinawag akong walang puso. Ang iba naman ay nagsabing malupit ako sa aking anak. Sa pagtingin sa eksenang ito sa harap ko, sumabog lahat ng aking naipon na galit at pagkadismaya. Hindi ko napigilan at inilantad ko ang lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, tinuring mo ba talaga akong pamilya? Nagbibigay ako ng 44,000 piso bawat buwan para sa gastusin sa bahay. Binayaran ko pa ang utang sa bahay at utang sa kotse ni Arthur. At bilang kapalit, ang natanggap ko lang ay isang kakarampot na 2,750 piso bawat buwan. At ang iyong patuloy na pagmamaliit sa akin. Ang lagi mo lang ginagawa ay magplano laban sa akin at samantalahin ako, sobra na ako dito. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Ang departamento ng pananalapi ay puno ng tao. Ang mga dumadaan ay tumitigil para tumingin sa amin. Mahigpit na hinawakan ni Arthur ang braso ko. Pumuputi na ang mga buko ng kanyang kamay. Nagdadamot ka lang, nanay. Nagsiselos ka sa biyenan ko. Tingnan mo, kung babayaran mo lang ang silid sa ospital at ibibigay mo ang iyong bank card, laging nasa panig mo ako simula ngayon. Deal? Evelyn, ano namang malaking bagay kung gumastos ang isang ina para sa kanyang anak? Kailangan mo ba talagang maging ganyan kakuripot? Nanay, bayaran mo na lang, okay? Huwag mo kaming hiyain sa harap ng lahat. Nang makita ko silang tatlo na sabay-sabay akong kinakalaban, sumiklab ang galit ko. Hindi na ako gagastos ng kahit isang sentimo para sa inyo. Wala na akong pakialam sa pamilyang ito. Ikaw ang nanay ko. Trabaho mo yan bilang nanay ko. Kung hindi mo ako aalagaan ngayon, sino ang mag-aalaga sa'yo kapag tumanda ka? Hindi ko kailangan ng anak na walang utang na loob. Ang ginagawa mo lang ay ubusin ako. Namula ang mukha ni Arthur sa galit. Wala siyang masabi. Nakita ito ni Vivian. At mabilis na inakbayan siya. Nagreklamo siya na masyado raw akong mahigpit. Anong klaseng ina ang ganyan kakuripot? Hindi mo man lang babayaran itong maliit na halaga. Kung maliit lang naman sa'yo, bakit hindi mo na lang bayaran? Hindi ko naman hiniling ang silid na ito sa ospital. Saan ako kukuha ng pera? Di ba? Saan kukuha ng pera ang aking biyena na babae? Ibibigay mo na lang ang card. Ngayon din. Ang galit na sigaw ni Arthur ay umalingaw-ngaw sa departamento ng pananalapi. Mas maraming tao ang naakit na manood. Lalong lumakas ang bulungan ng mga nanonood. Binibigyan kita ng 2,750 piso bawat buwan para sa iyong sustento. Sinasagot ko lahat ng gastos mo sa pagkain at pamumuhay. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Binibigyan mo ako ng 2,750 piso bawat buwan. Pero gumagastos ako ng 110 at 10,000 piso para sa inyo bawat buwan. Mas mabuti pa kung mag-alaga na lang ako ng aso. Nahiya at nagalit, si Arthur ay itinuro ako at tinawag akong makasarili. Ngunit simula ngayon, ang pera ko ay para sa akin at sa akin lang. Pagkasabi noon, tumalikod ako at umalis. Hindi ko pinansin ang mga banta niya mula sa likod. Isang galit na sigaw ni Martha ang pumutol sa hangin. Walang nagawa. Inilabas ni Arthur ang kanyang credit card. Nag-aatubili niyang binayaran ang bill ni Martha. Ngunit sa kanyang puso, sigurado pa rin siya na babalik ako sa kanya, na gumagapang sa huli. Pumasok ako sa opisina ng direktor. Nakita ng direktor na may problema ako. Dr. Hayes, huwag ka nang mag-alala tungkol sa iyong anak. Masyado kang nagbigay para sa kanila. Panahon na para mabuhay ka para sa iyong sarili. Tumahimik ako sandali. Iniisip ang lahat ng sama ng loob sa mga nakaraang taon. Naging matatag ang aking mga mata sa determinasyon. Kinuha ko ang sulat ng paghirang mula kay Director Smith. Pinirmahan ko ang aking pangalan na may seryosong layunin. Isang matagal nang nawala, magaan ng ngiti ang sa wakas ay kumalat sa aking mukha. Sa linggong iyon, nakaramdam ako ng sobrang kalayaan at relax. Pumunta ako sa ospital araw-araw
at nasanay na sa bago kong trabaho. Pagkatapos ng trabaho, babalik ako sa dati kong bahay sa probinsya at magluluto ng kahit anong gusto ko. Kakausapin ko ang litrato ng aking asawa. Pinutol ko ang lahat ng komunikasyon kay Arthur at sa kanyang pamilya. Wala nang pakikitungo sa kanilang mga mood o pagpipigil ng aking dila. Isang araw, umuwi si Vivian. Hinihila si Leo na umiiyak ng sobra. Pumasok siya ng galit at inihagis ang kanyang bag sa sofa. Lumingon siya kay Arthur na nakaupo sa sofa, nag-scroll sa kanyang phone at sumigaw, Arthur, kailangan mong ibalik ang nanay mo para ihatid si Leo sa paaralan. Araw-araw akong lumiliban sa trabaho at galit na ang amo ko. Kung magpapatuloy ito, masisibak ako sa trabaho. Anong pagmamadali? Hindi siya mabubuhay kung wala kami. Babalik siya ng nakaluhod sa kalaunan. Sinubukan ni Arthur na magmukhang kumpiyansa, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo. Si Leo ay sobrang takot kaya nagsimula siyang umiyak ng malakas. Kung hindi babalik ang nanay mo sa lalong madaling panahon, ang utang sa bahay at utang sa kotse, paano natin babayaran ang mga iyon? At paano mo babayaran ang labis na paggamit ng credit card mo? Paano? Ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Arthur. Iginigiit niya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaranas na siya ng sapat na paghihirap doon, mamamanhik siya sa atin na papasukin siya pabalik. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang phone. Lumiwanag ang mukha ni Arthur sa tuwa. Akala niya ay ang kanyang nanay ang tumatawag. Kita mo? Tumatawag ang nanay ko. Sakto sa oras. Mabilis na kinuha ni Arthur ang kanyang telepono. Pero nang makita niyang reminder lang ito ng bayarin, Biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. bulong niya sa sarili. Paano nangyari ito? Dapat nang bayaran ang utang sa bahay at utang sa kotse. Kung hindi ka makahanap ng pera ngayon din, kukunin nila ang bahay natin at ang kotse natin. Relax lang, may maaayos ako. Kung pinakamasamang mangyayari, hihingi na lang ako kay nanay. Tumingin siya kay Martha para makita ang reaksyon nito. Nanay? Pwede mo ba kaming pahiramin ng pera pansamantala? Babayaran ka namin agad kapag nakaluwag na si nanay. Ang pensyon ko ay halos sapat lang para sa akin. Wala akong sobra. Ikaw ang nagsabing dapat akong mag-enjoy sa pagreretiro ko. At ngayon gusto mo akong mag-ambag? Matapos tanggihan, napilitan si Arthur na kunin ang telepono ni Leo at magpadala sa akin ng voice note na may pananakot. Nanay, ibigay mo na ngayon ang card ng pensyon mo. Kailangan ko ito para sa utang sa bahay at utang sa kotse. Kung hindi, mag-isa ka na lang pagtanda mo. Samantala, sa conference room ng ospital, ipinapresenta ko ang kaso at surgical plan kay Director Smith at sa mga doktor. Ang pangunahing problema ay baradong daluyan ng dugo. Magsisimula tayo sa interventional therapy, susundan ng gamutan. Ito ang may pinakamababang panganib at pinakamabilis na paggaling. Napakaayos ng plano. Hindi ka pa nawawalan ng galing. Nagdesisyon ang ospital na magdaos ng press conference para sa inaugurasyon ng direktor bukas. Opisyal kang itatalaga bilang bagong direktor. Natigilan ako saglit, tapos ngumiti ako. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Binuksan ko ang voice note mula kay Arthur. Biglang nanlumo ang mukha ko. Huwag mo akong hanapin. Sinabi ko sa iyo, wala akong ibibigay sa'yo. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng mga taong iyon. Tumutok ka lang sa trabaho mo. Tumango ako, nag-aalangan. Pagkatapos, binura ko ang WeChat ng apo kong si Leo, tuluyang pinutol ang ugnayan sa kanila. Tensyonado ang bahay ng mga Zoe. Hindi ako maabot ni Arthur. Sunod-sunod na dumating ang mga abiso ng pangongolekta. Nagpapanik siya. Hinimok ni Vivian na umuwi siya at humingi ng tawad. Pero tumanggi si Arthur. Masyadong mapagmataas para gawin iyon. Nag-apply siya ng advance sa sweldo sa kanyang kumpanya. Pero tinanggihan siya ng kanyang amo. Maliban kung makuha mo ang bagong direktor ng ospital para sa isang eksklusibong panayam, hindi mo rin makukuha ang iyong bonus sa pagganap ngayong buwan. Biglang nawala ng sigla si Arthur. Wala siyang ideya kung sino ang bagong direktor. Nagmungkahi si Vivian. Na ang kanyang nanay ay may mga koneksyon sa ospital. Tatanungin ko siya para malaman ang tungkol sa bagong direktor. Baka makuha natin ang panayam na iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Arthur. Tumango siya bilang pagsang-ayon, pero sa kaibuturan, may sama siya ng loob sa akin. Dahil inilagay ko siya sa sitwasyong ito. Kinabukasan, isinama nina Arthur at Vivian sina Martha at Leo sa press conference para sa inaugurasyon ng direktor. Nakita ni Arthur ang isang Babaeng naka-laboratory coat na napapaligiran ng mga staff. Mawalang galang po. Alam mo ba kung sino ang bagong direktor? Gusto naming magsagawa ng panayam. Dahan-dahang lumingon ang babae. Napatigil silang tatlo sa kinatatayuan. Ang babaeng iyon na may tiwala sa sarili, na mukhang determinado, ay ako. Nakatayo si Arthur doon, nakabuka ang bibig, walang masabi. Hindi niya inaasahan na ang ina na itinuring niyang libreng yaya ay talaga palang bagong direktor ng ospital ng lungsod. Hindi niya inakala ang ina na ginamit niyang libreng yaya ay magiging bagong direktor ng ospital. Puno ang venue para sa press conference. Ang mga staff ay nag-aayos ng mga bagay. Ang mga bisita ay nag-uusap sa maliliit na grupo.
Sina Arthur at Vivian, kasama sina Martha at Leo. Matagal bago kami natauhan Nakatitig sa akin ang kanilang mga mata. na nakasuot ng laboratory coat dito mismo. Kung wala kang kakayahan, huwag mong kunin ang trabaho. Kahit ang tagalinis ay nangangailangan ng tamang uniforme. Sinadya niyang itaas ang kanyang boses na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na bisita. Si Martha ay lumapit dala ang kanyang tungkod. Evelyn, sinasabi ko sa iyo, dapat kang umuwi sa amin ngayon din. Nanay, tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Sumama ka na lang sa amin. Hinihintay ka ni Leo. Para bayaran ang utang namin sa bahay. Ang pag-aalaga sa bata, iyan ang tunay mong trabaho. Hindi ako sasama sa inyo pabalik. At hindi na ako magbibigay sa inyo ng kahit isang sentimo. Ang mga problema ninyo ay wala akong pakialam. Pagkasabi noon, tumalikod ako para umalis. Pero agad akong pinigilan ni Arthur. Ang kanyang mapanuksong tingin ay napalitan ng masakit na tingin. Sumigaw siya sa mga bisitang nasa paligid niya. Lahat, lumapit kayo at husgahan ito. Ito ang nanay ko. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay kami ng anak ko. Maaari ko nang palampasin iyon. Pero kinuha niya ang pera at iniwan kami, na nag-iwan sa amin na lubog sa utang. At ngayon, ay hindi na niya kami kinikilala. Tanong ko sa inyo, anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Nagsimulang magsiksikan ang mga bisita na nagtuturo at nagbubulungan ng walang tigil. Walang katapusan ang mga bulungan. Nakita ni Arthur na marami pang tao ang nagtitipon. Mabilis niyang hinila sina Vivian at Martha sa tabi. Bumulong siya sa kanila. Ang pinakamalaking kahinaan ni nanay ay ang kanyang pagmamataas. Kung lahat ay magsisimulang pumuna sa kanya, tiyak na susuko siya at ibibigay ang kanyang pension card. Talagang desperado na kami. Hindi na namin mabayaran ang utang sa bahay o ang utang sa kotse. At si Leo ay walang mag-aalaga sa kanya. Paano siya? Bilang sarili kong nanay, naging napakalupit. Pakiusap, tulungan mo akong magdala ng mas maraming tao dito. Sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng tamang gantimpala mamaya. Halika tingnan, lahat. Itong babaeng ito ay binabaliwala ang sarili niyang anak at apo. Kinuha niya lahat ng pera at tumakas. Napakawalang puso naman! Di nagtagal, mas maraming tao ang nagtipon. Tumayo si Arthur sa gitna ng karamihan. Binaliktad niya ang katotohanan sa mga tao. Kinuha ng nanay ko ang kanyang pensyon at tumakas. Iniwan niya kaming lubog sa utang. Hindi na namin kayang bayaran ang tuition ni Leo ngayon. Paano kami mabubuhay? Tumayo si Vivian sa malapit, pinupunasan ang kanyang luha. Inulit niya ang kanyang mga salita. Tiningnan ni Arthur ang mga taong nakapaligid sa kanya. Palihim siyang mayabang. Sigurado siyang susuko ako. Nalinlang ang mga manonood sa kanyang mga kasinungalingan. Tinawag nila akong walang puso at makasarili. May mga naglabas pa ng kanilang mga telepono para mag-record. Huwag kayong maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Pensyon ko ang perang iyan. Hindi ko ninakaw ang pera at tumakas. Sila ay sumasagap sa pera ko. Pagod na akong pinagsasamantalahan. Halos hindi pa ako tapos magsalita nang putulin ako ni Reporter Chen. Ginang, sinasabi ninyo na sa inyo ang pera. Mayroon ba kayong patunay? Hindi ko dinala ang pahayag ng credit card. Hindi ako makasagot noon. Nanay, huwag na kayong makipag-away. Ibigay ninyo sa akin ang card ng pensyon at titigil na ako. Kung hindi, masisira ang inyong reputasyon, magpakailanman. Nagsisinungaling ka tungkol sa akin para sa pera. Wala ka man lang pakialam sa ugnayan nating mag-ina. Hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Si Arthur ay napahiya at galit na galit. Sumigaw siya sa mga tao. Tingnan ninyo, tumatanggi pa rin siyang aminin. Lalong lumala ang komedya. Agad na naging kaguluhan ang press conference. Lalong lumalala ang komedyang ito. Nakikita ito ni Martha at mabilis na hinihila si Leo pasulong. Nagpapanggap na mamagitan. Tigilan na ang pagtatalo. Pamilya tayong lahat. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Tingnan ninyo, ang nanay ko ay wala man lang pakialam sa sarili niyang apo. Wala siyang pakialam na umiiyak ang bata ng ganito. Ano ito kung hindi pa nga abuso sa bata? Ang sinuhulan na reporter na si Chen ay sinasamantala rin ang pagkakataon para magpalala Bilang ng isang lola, sitwasyon. wala siyang pakialam sa kanyang anak o apo. Ang tanging inaalala niya ay ang sarili niyang kasiyahan. Sobra na iyan. Ang nanay ko ay laging mahigpit sa akin. Hindi siya nagmalasakit sa ugnayan ng pamilya. Tinatrato niya kami parang mga ATM. At ngayon gusto niyang tuluyang magtakwil. Anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Sobra ka na. Binabaluktot mo ang katotohanan. Habang iniisip ko ito, lalo akong nagagalit. Bigla kong naalala na nasave ko sa aking telepono ang recording ng boses ni Arthur na nananakot sa akin. Agad kong inilalabas ang aking telepono. Pinindot ko ang play. Bumulalas ang boses ni Arthur mula sa phone ko. Bawat salita ay nananakot sa akin na ibigay ang aking pension card o tatanggihan niyang suportahan ang aking pagreretiro. Narinig ni Arthur ang recording na iyon. Namutla ang kanyang mukha. Nakita ni journalist Chen na lumalala ang sitwasyon. Alam niyang malapit ng malantad ang kanyang mga kasinungalingan. Mabilis niyang itinago ang kanyang mikropono. Lumingon siya at tumakas. Sa sandaling iyon, lumapit si Director Smith, mabagsik ang kanyang ekspresyon. Sinigawan niya si Arthur at ang kanyang pamilya.
Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang press conference para sa inaugurasyon ng bagong direktor. Hindi ito lugar para magdulot kayo ng gulo. Nakilala ni Arthur si Director Smith. Agad siyang nagbago ng tono sa pagmamakaawa. Director Smith, kailangan ninyong marinig ito. Tumanggi ang nanay ko na tulungan kami sa utang sa bahay at utang sa kotse. Wala siyang pakialam kung mabuhay kami o mamatay. Wala kaming ibang pagpipilian kundi pumunta rito. Sumingit si Vivian, nagmamakaawa. Umaasa siyang hikayatin ako ni Director Smith. Matagal ko nang naririnig na sinasamantala ng pamilya mo si Dr. Hayes. Ang kanyang pensyon ay lahat kinuha ninyo para bayaran ang mga utang at magwaldas. May karapatan siyang kontrolin ang sarili niyang pera. Wala siyang obligasyon na patuloy kayong suportahan. Dapat kayong matutong magpasalamat. Huwag ninyong ipilit. Pagkatapos magsalita ni Director Smith, Biglang nagkagulo ang mga tao. nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang nanay ko at si Director Smith ay may relasyon, kaya siya sinusuportahan niya. Matandang babae lang siya. Paano siya naging direktor? Sumali sina Martha at Vivian, sinisiraan ako, kasama niya, hindi ko na kinaya. Lumapit ako at sinampal si Arthur. Matatag kong sinabi, ibinigay ko sa iyo ang buong buhay ko, at ang kapalit ay ang iyong patuloy na paninirang puri at mga pakana. Wala kang kahihiyan. Galit na galit si Director Smith, namumutla ang mukha sa galit. Kinuha niya ang mikropono. At taimtim na inihayag sa lahat. Opisyal kong inaanunsyo na Evelyn Hayes ang bagong direktor ng ating ospital sa lungsod. Ito ang sulat ng paghirang. Maaaring tingnan ng lahat. Arthur, sina Vivian at Martha ay nakatitig sa sulat ng paghirang, tuluyang nagulat, nakatayo roon na walang masabi. Lalong lumakas ang mga akusasyon sa paligid nila, at sila ang naging target ng panghahamak ng lahat. Imposible. Ikaw talaga ang direktor at nakakuha ka pa ng bonus na $300,000. Si Dr. Hayes ay isang pambansang kilalang neurologo. Ang plano ng neurological na paggamot na ginawa niya noon ay ipinapatupad pa rin sa mga ospital sa buong bansa. Isang taong napakagaling ay nagsisilbing libreng yaya sa inyong bahay sa lahat ng oras na ito. Hindi mo pinahalagahan ang kanyang mga ambag at pinahiya at pinagsamantalahan mo pa siya. May konsensya ka ba? Si Dr. Zhao ay humakbang din para sumali. At nagsalita sa mga tao. Si Dr. Hayes, para sa kanyang pamilya noon, ay nagsakripisyo ng marami. pero ginawa mo siyang libreng yaya at isang perahang baka. Kayo talaga ay isang grupo ng mga walang utang na loob na lobo. Sina Arthur, Vivian, at Martha. Ay natahimik, ang kanilang mga mukha ay namumula at namumutla sa sobrang hiya. Nagbibigay lang ako kay nanay ng 2,700 at 50 piso bawat buwan para sa kanyang sustento. Siya talaga ang walang puso. Wala siyang ginagawa para tulungan kami. 2,750 piso. Ako ang nagbibigay sa inyo ng 100 at 10,000 piso bawat buwan para sa utang sa bahay at utang sa kotse nyo. Lahat ng perang ginastos ko sa inyo sa mga nakaraang taon. Alam nyo ba kung gaano kalaki iyon? Nagulat ang mga tao. Sinimulan nilang tawagin si Arthur at ang kanyang pamilya na walang hiya. At walang utang na loob. Pinagmatigas ko ang aking puso. Sumigaw ako sa security guard na malapit. Palabasin sila. Huwag na silang hayaang magdulot ng gulo dito. Si Arthur ay hinawakan ng mga security guard. Sa isang sandali ng desperasyon, Bigla siyang nakatakas mula sa mga guard. Tumakbo siya at niyakap si Leo. Pagkatapos ay lumapit sa amin. Nanay, si Leo ay napakabata pa. Siya ang apo mo. Hindi mo ba magagawa para kay Leo? Pakiusap, tulungan mo kami. nang makita ko ang maliit na mukha ni Leo, talaga akong naantig. Si Vivian at Martha ay nakiusap sa akin. Sana bigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Dr. Hayes, para sa bata, pakiusap bigyan sila ng isa pang pagkakataon upang magsimulang muli. Huminga ako ng malalim, iniabot ang kamay ko para hawakan ang ulo ni Leo, handa nang patawarin sila. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Leo sa tuwa. Ang galing! Hindi na galit si Lola. Ngayon may magluluto at magbabayad ng ating mga utang at magiging libreng yaya natin. Ano bang sinasabi mo? Nanay, bata pa siya. Nagdadaldal lang siya. Pakiusap, huwag mong seryosohin. Nanigas ang kamay ko doon. Lahat ng lambot sa puso ko naging puro pagkadismaya na lang. Palabasin sila. Huwag na silang hayaang lumapit sa ospital. O sa akin, agad na lumapit ang mga security. Pinalayas nila si Arthur at ang kanyang pamilya, na nagmamakaawa pa. Hinila sila ng seguridad palabas ng venue. Tumigil na si Arthur sa pagpapanggap. Ipinakita niya ang kanyang tunay na ugali. Patuloy siyang sumisigaw ng mga banta habang lumalabas. Huwag mong isipin na nanalo ka na, Evelyn. Ang pera mo ay magiging akin sa kalaunan. Pagsisisihan mo ito, balang araw. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang bagyo sa loob ko. Pagkatapos, tinawagan ko ulit si Ginoong Davis. Ginoong Davis, mangyaring gawin ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan sa lalong madaling panahon at tulungan akong mabawi ang lahat ng mga naibigay ko kay Arthur at sa kanyang pamilya sa mga nakaraang taon. Gusto kong ibalik lahat ng sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, inayos ko ang aking damit at naglakad papunta sa entablado.
Humarap sa mga bisita at kasamahan ko. Gumawa ako ng isang taimtim na panata. Mula ngayon, ibibigay ko ang aking sarili ng buo sa aking trabaho sa ospital. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagliligtas ng mas maraming tao. At pagtupad sa tiwala ng lahat, sa sandaling matapos ako, sumabog ang silid sa malakas na palakpakan. Ang pakana ni Arthur laban sa akin ay kumalat online. Nang malaman ng kanyang kumpanya, tinanggal nila siya agad. Naglabas din sila ng pampublikong pahayag na kinokondena ang kanyang kahiyahiyang pag-uugali. Si Vivian ay nadamay din at nasuspinde sa trabaho. Walang kasiguraduhan ang kanyang kinabukasan. Si Martha ay sobrang nahiya dahil dito, kaya nagtago siya sa bahay, masyadong natatakot lumabas. Ang utang ng pamilya ay patuloy na lumalaki. Sina Arthur at Vivian ay nagsimulang magsisihan, walang tigil na nag-aaway at isinisi lahat sa isa't isa. Sa gitna ng away, biglang iminungkahi ni Martha Na maaari nilang ibenta ang lumang bahay nina Evelyn at Richard. Para mabayaran mo na ang utang, na nagpasiklab sa mga mata ni Arthur. Hinukay niya ang titulo ng lumang bahay at nakita ang kanyang pangalan doon. Nagpasya siyang ibenta ang bahay kaagad. Kinuha ni Vivian ang kanyang telepono para tumawag sa isang ahente ng real estate. Desperado silang maibenta ito. Pumunta ako sa tanggapan ng abogado at ibinigay ang lahat ng talaan ng paglilipat na ginawa ko para kay Arthur at sa kanyang pamilya sa nakaraang 10 taon at lahat ng mga pahayag ng bangko kay Ginoong Davis. Nang mabilang na lahat, ang kabuuan ay umabot sa 11 milyong piso. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang kapitbahay na nagsasabing si Arthur ay nagpaplanong ibenta ang lumang bahay na pinagsaluhan ko ng aking asawa, si Richard. Tiningnan ko ang mensahe na walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Alam kong gagawa siya ng ganito. Ginang Hayes, ang lumang bahay ay nailipat na sa pangalan ni Arthur sa pamamagitan ng karaniwang legal na proseso. Napakahirap itong mabawi. Ito ang kasulatan ng regalo ng ari-arian mula 5 taon na ang nakalipas. Ito ay malinaw na nagsasaad na kung si Arthur ay nabigo sa kanyang tungkulin ng pagsuporta, ang regalo ay walang bisa, at ang pagmamay-ari ng ari-arian ay babalik sa akin. Matapos basahin ang kasunduan, si Ginoong Davis ay tumango. Perpekto. Sa pamamagitan nito, nasa malakas tayong posisyon. Magsasampa ako ng utos ng pangangalaga ng ari-arian kaagad upang i-freeze ang lahat ng account sa bangko ni Arthur para pigilan siyang ibenta ang lumang bahay. At tutulungan kitang mabawi lahat ng ari-arian na kanyang nasayang. Nasa ahensya ng real estate sina Arthur at Vivian. Sa wakas ay nakipagkasundo sila sa bumibili. Pumayag silang ibenta ang lumang bahay sa halagang 6,600,000 piso. Kapag napirmahan na ang mga dokumento, kinuha ng bumibili ang kanyang telepono para mag-scan at magbayad. Pero ang screen ay puro transaction failed, ang flash. Si Arthur ay nagpanik. Sinuri niya ang sarili niyang telepono. Naka-freeze din ang account niya. Agad siyang tumawag sa customer service ng bangko. Ipinaalam sa kanya ng ahente na freeze ang account mo dahil sa hindi pagkakaunawaan sa utang sa ari-arian. Si Ginang Hayes ang nag-request ng freeze. Pansamantala itong hindi magagamit. Sina Arthur at Vivian ay biglang nag-init ang ulo. Pareho silang kumbinsido na sinasadya kong sirain ang kanilang plano, na pinuputol ang kanilang pagtakas. Nagngangalit ang ngipin ni Arthur at sinabi, Tara na, makikipag-ayos tayo kay Evelyn. Kung hindi niya tayo, hahayaang mamuhay ng payapa. Wala rin siyang kapayapaan. Pagkatapos sabihin iyon, sa sobrang galit ay nagmamadaling lumabas ng ahensiya. Sina Arthur at Vivian ay sumugod sa dati kong bahay. Hinahampas ang pinto na parang mga baliw at sumisigaw sa akin sa buong oras. Evelyn, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Tigilan mo ang pagpapanggap na patay diyan. Paano mo nagawang ipagkait sa amin ang bahay namin at i-freeze ang account ko? Evelyn, Kalmado kong binuksan ang pinto. Sa pagtingin sa kanilang galit na mga mukha, nagsalita ako ng walang emosyon at malamig. Ang bahay na ito ay palaging akin. Ako ang nagdedesisyon kung ito ay ibebenta at may karapatan akong protektahan ang aking sariling ari-arian. Agad na inilabas ni Arthur ang titulo ng ari-arian. Sumigaw siya, galit na galit. Tingnan mong mabuti. Ang pangalan ko ay nasa titulo. Ang bahay na ito ay akin. O papayagan mo akong ibenta ang bahay na ito. O bibigyan mo ako ng 8,200,000 at 50,000 piso. Kung hindi, hindi pa ito tapos. Napatawa ako ng malamig. Malamig ang aking mga mata. May utang ka sa akin na 11 milyong piso. Paano mo nagawang magpakatapang sa akin? Hayaan mong linawin ko ito, Arthur. Hindi lang basta binabawi ang bahay. Gagawa ako ng legal na aksyon upang panagutin ka. Babayaran mo ang bawat sentimo na utang mo. Natahimik si Arthur sa aking sinabi. Pagkatapos, nagalit siya at napahiya. Itinuro niya ako at sumigaw. Kasinungalingan yan.
Malinaw na binigyan kita ng 2,750 piso bawat buwan para sa iyong sustento. Nagampanan ko na ang aking tungkulin ng pagsuporta. Suminggit si Vivian. Tama, bilang isang ina, natural lang na gumastos para sa iyong anak. Bakit naman namin kailangang bayaran ka? Talagang hindi ka makatuwiran. Tinitigan ko sila ng masama. Kung nagampanan mo man ang iyong tungkulin ng pagsuporta, ang korte ang magpapasya. Hindi ikaw ang magsasabi niyan. At magsasagawa ako ng legal na aksyon para mabawi ang akin. Hindi pumayag si Arthur. Tawagan ng pulis. Hayaan ng pulis na ayusin ito. Hindi ako naniniwala kahit isang segundo nakakampi ang pulis sa kanya. Agad na kinuha ni Vivian ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Naghihintay na dumating ang pulis at ayusin ang lahat. Mabilis na dumating ang mga pulis. Si Arthur ay kumilos na parang taong nalulunod na kumakapit sa dayami. Sumugod siya at ibinigay ang kasulatan. Nagmamadali siyang sumigaw. Opisyal, tingnan mo. Nasa pangalan ko ang bahay. Pero ang nanay ko, si Evelyn, ay hawak-hawak ito at ayaw ibalik. Pina-freeze pa niya ang bank account ko. Mahinahon, inilabas ko ang kasulatan ng regalo ng ari-arian na iyon at ibinigay ito sa mga pulis. Opisyal, ito ay isang kasunduan na pinirmahan ko, kasama si Arthur 5 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad dito na kung hindi niya matupad ang kanyang tungkulin ng pagsuporta, ang regalo ay bawiin at ang pagmamay-ari ng ari-arian ay babalik sa akin. Nang marinig ng mga pulis ang aming kwento, kinuha nila ang kasunduan at pinag-aralan ito ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, isang opisyal ang nagsabi ng mahigpit. Ang kasunduang ito ay may bisa sa batas. Ito ay may legal na epekto. Ayon sa mga tuntunin nito, hindi natupad ni Arthur ang kanyang tungkulin ng pagsuporta. Ang mga kondisyon ng regalo ay hindi natupad. Ang pagmamay-ari ng bahay na ito ay talagang pag-aari ni Ginang Hayes. Walang pananakop o pangingikil na nagaganap dito. Walang ganoong bagay. Si Arthur at Vivian ay natulala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Si Vivian ay natauhan at agad na nagbago ang kanyang tono. Agad siyang lumingon sa akin at sinabi, Kahit na sa'yo ang bahay, matagal na kaming nakatira dito. May utang ka sa amin na upas sa lahat ng oras na ito. Kung hindi, hindi kami aalis. Malamig akong sumagot. Bawat buwan, binabayaran ko ang utang sa bahay ninyo. Ngayon hihingi ka sa akin ng upa. Sa panaginip mo. Nahimay si Arthur at umiiwas siya ng tingin habang nagtatanggol sa sarili. Wala akong alam na may mga ganitong sugnay sa kasunduan. Pinirmahan ko lang ito ng basta-basta noon. Hindi iyon mabibilang. Naging mahigpit ang ekspresyon ng opisyal habang nagsasalita siya ng seryoso. Kusang loob mong pinirmahan ang kasunduan. Ito ay may bisa sa sandaling pirmahan. Walang bagay na basta-basta lang pirmahan na hindi mabibilang. Ang kasunduang ito ay legal na may bisa. Dapat mong tuparin ito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Ginoong Davis sa pinangyarihan, hawak ang isang tumpok ng mga dokumento at isang USB drive. Kinausap niya ang opisyal. Opisyal, ako ang abogado ni Ginang Hayes. Narito ang lahat ng ebidensya ng pamilya ni Arthur na nagsasamantala kay Ginang Hayes. Si Ginoong Davis ay naglabas ng mga pahayag ng credit card At mga talaan ng paglilipat isa-isa. at isang recording ng boses ni Arthur na nananakot sa akin. Mga video ng kanilang pananakit, kinunan ng mga nakasaksi. Malinaw na pinatutunayan nito na si Arthur hindi lamang nabigo sa kanyang tungkulin ng pagsuporta, kundi pinagsamantalahan din ako ng matagal at nagplano para sa aking mga ari-arian. Natapos na suriin ng opisyal ang ebidensya. Mahigpit na tinanong ng opisyal si Arthur. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa harap mo. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Namutla si Arthur, nagpanik, hindi makapagsalita at tanging ibinaba ang kanyang ulo sa mahinang pagtutol. Nakikita sina Arthur at Vivian na sobrang gulo. Opisyal, pakiusap, paalisin ang dalawang ito mula sa bahay ko. At pagbawalan silang bumalik kailanman. Ayaw ko na silang guluhin ako. Nang marinig ito, Agad na nawalan ng kontrol si Arthur. Sumigaw siya sa akin. Evelyn, huwag kang masyadong malupit. Anak mo ako. Kailangan mo ako para suportahan ang iyong pagreretiro. hindi kita kailangan para suportahan ang aking pagreretiro. Wala kang pakialam sa buhay ko. Mula ngayon, tapos na tayo. Sige, dahil napakalupit mo, magtakwil na tayo sa isa't isa. Hindi na kita tatawaging nanay. Kapag matanda ka na at walang mag-aalaga sa iyo, huwag kang lumapit sa akin na umiiyak. Napatawa ako ng malamig. Perpekto. Pagkatapos, lumingon ako kay Ginoong Davis at sinabi, pakiusap, ihanda ang kanyang deklarasyon ng pagputol ng ugnayan. Sa isang legal na may bisang kasunduan sa pagputol ng ugnayan. Tapusin na natin ito ng tuluyan. Tumango si Ginoong Davis. Kumuha siya ng voice recorder. Lumingon siya kay Arthur at sinabi, Ulitin mo ang sinabi mo. Ang iyong deklarasyon ng pagputol ng ugnayan, nire-record ko lahat. Bilang ebidensya para sa kasunduan. nag-aatubili si Arthur,
pero nasabi na ang mga salita. Wala siyang choice, kundi ulitin ang sarili. Malinaw na nakuha ng recorder ang kanyang mga salita ng pagputol ng ugnayan. Ang verbal na deklarasyon na ito ay magsisilbing huling patunay ng ating kumpletong paghihiwalay. Ang pulis ay umalis kasama sina Arthur at Vivian. Pagkatapos, umalis kami ni Ginoong Davis sa lumang bahay. Sa totoo lang, inaasahan ko na ito. Hindi papayag si Arthur na putulin ang ugnayan ng madali. Mapagmataas siya at sakim. Kapag napikon, tiyak na siya mismo ang magsasabi nito. Kaya sinadya ko siyang pikunin kanina, para lang makakuha ng matibay na ebidensya. Pagkarinig nito, tumango si Ginoong Davis. Sinabi niya ng may pagsang-ayon. Ginang Hayes, naisip mo na lahat. Sa kanyang verbal na deklarasyon at ang recording bilang patunay, ang legal na epekto ng kasunduan sa pagputol ng ugnayan ay magiging mas matibay. Ihahanda ko agad ang kasunduan. Kapag naiprint na, ipapadala ko ito sa pamilya ni Arthur. Idodokumento ko ang buong proseso upang matiyak na ang iyong mga legal na karapatan ay ganap na protektado. Tumango ako. Isang malaking bigat ang naalis sa aking puso. Kapag nagkabisa na ang kasunduan, makakalaya na ako sa kanilang panliligalig magpakailanman. Matapos palayasin, sina Arthur, Vivian, at Martha ay napilitang umupa ng isang sira-sira, masikip na maliit na apartment. Hirap na hirap ang buhay. Kung wala ang suporta ko sa pera, hindi nila kayang bayaran ang pangunahing pagkain at tirahan. Ang mga tawag tungkol sa utang sa bahay at iba pang utang ay patuloy na dumarating. Isang araw, nakatanggap si Vivian ng isang kasunduan sa pagputol ng ugnayan na inihatid ng isang courier. Mabilis niya itong binuksan at ibinigay kay Arthur. Matapos basahin ang mga tuntunin ng kasunduan, nalaman ni Arthur na tuluyan na siyang nawalan ng karapatan sa mana ng aking mga ari-arian. Wala nang pagkakataong makakuha ng kahit isang sentimo pa mula sa akin. Bigla siyang nasiraan ng loob. Ayaw na talaga niya sa akin. Gusto na niyang putulin ang ugnayan namin. Pinanood ni Martha ang pagkasira ni Arthur at may kumislap na plano sa kanyang mga mata At lumapit siya sa kanya, binabaan ang boses. upang magplano at sinabi, "Anong silbi ng pag-iyak, Arthur? Bakit hindi tayo gumawa ng peking scam sa kamatayan? Magkunwari kang nagpakamatay." Kapag nalaman ni Evelyn, tiyak nalalambot ang kanyang puso. Pagkatapos, sasamantalahin natin ang pagkakataon para bayaran niya ang lahat ng ating utang. Kung tumanggi siya, gagawa tayo ng eksena sa ospital. Sisiraan natin ang kanyang reputasyon. Nag-alinlangan sandali sina Arthur at Vivian. Sa pag-iisip sa kanilang maselang kalagayan, sa wakas ay tumango sila bilang pagsang-ayon. Nagpasya silang mag-all-in at isagawa ang peking scam sa kamatayan. Kinabukasan, nagtatrabaho ako sa aking opisina sa ospital. Nagmamadaling pumasok si Dr. Zhao. May pag-aalala sa mukha, sinabi niya. Director Hayes, dinala lang sa emergency room ang isang pasyente. Sabi ng pamilya ay anak mo, si Arthur. Sinasabi nila na nagpakamatay siya. Nasa emergency room siya ngayon. Pero ang kanyang pamilya ay tumatangging payagan kaming suriin siya. Hindi sila aalis hanggat hindi ka dumating. Nang marinig ito, hindi ako nagulat kahit kaunti. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa aking isip. Si Arthur, na nasa sulok, ay nakagawa na naman ng ibang pakana. Ang tinatawag na pagpapakamatay na ito ay isa lang nilang lansihin para kaawaan ko sila at manloko sa akin para makuha ang pera ko. Ibinaba ko ang aking trabaho. Tumayo ako at mahinahong sinabi kay Dr. Zhao. Naiintindihan ko, pupunta ako para makita ko mismo. Oras na para ilantad ang kanilang laro at tapusin ito ng isang beses at para sa lahat. Pumasok ako sa emergency room at nakita ko si Arthur na nakahiga sa kama, natatakpan siya ng puting kumot. Nagpapanggap na patay, nakapikit ng mahigpit. Si Vivian at Martha ay lumuhod sa tabi ng kama. Umiiyak ng husto. Nagpapanggap na sobrang sakit. Nakita nila akong pumasok. Tumalon si Vivian. Habang umaagos pa ang luha, binigyan niya ako ng papel. Nanay, Arthur, wala na siya. Ito ang sertipiko ng kamatayan niya. Pakiusap, nanay. Siya ay iyong anak. Pakiusap, tulungan mo kami. Kinuha ko ang sertipiko ng kamatayan at nagkunwaring pinag-aralan ito ng mabuti. Mabilis kong napansin ang mga pagkakamali. Ang petsa dito ay mas maaga kaysa sa sinasabing pagpapakamatay ni Arthur. Isang buong araw na mas maaga. Ang font ay lubos na baluktot kahit ang opisyal na selyo ay malabo. Ito ay halatang peke. Tahimik kong pinagmasdan si Arthur na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay napansin ko ang kanyang daliri ay kumibot ng kaunti. Iyon na ang nagpatunay. Ito ay isang maingat na binalak panloloko. Si Vivian at Martha, nang makita ang aking katahimikan, Dumali, hinawakan ang aking braso upang magmakaawa. Paulit-ulit nila akong pinakiusapan. natulungan silang bayaran ang lahat ng kanilang utang. Nagkunwari akong nag-aalangan. Dahan-dahan kong tinanong, kaya magkano pa ba ang utang nyo?
Nang makita niyang nagsisimula na akong lumambot, biglang nagliwanag si Vivian at mabilis na naglabas ng isang tumpok ng mga bayarin na lampas sa takdang petsa mula sa kanyang bag. Iniabot ang mga ito at inilista ang bawat isa. Nanay, may utang pa kami sa bahay at sa kotse na $100 at $80,000, $75,000 sa labis na paggamit ng credit card, at $45,000 para sa matrikula ni Leo. Iyan ay umabot sa $300,000 sa kabuuan. Kinuha ko ang mga bayarin, tiningnan ang mga ito ng walang ekspresyon at dahan-dahang nagsabi. Sige, ako na ang bahala sa mga utang na ito. Ang mga mukha ni na Vivian at Martha ay agad na nagliwanag sa sobrang saya. Pero pagkatapos ay binago ko ang tono ko at mahinahong idinagdag, si Arthur ay kakapasa lang at sariwa pa ang kanyang mga tissue. Naalala ko na may isang pasyenteng may malubhang sakit sa ospital na ang puso ay perpektong tugma sa kanya. Bakit hindi na lang siya mag-donate ng kanyang puso? Ito ay magiging isang makabuluhang bagay na gawin. At magbibigay saysay sa kanyang buhay. Sa sandaling sabihin ko iyon, Agad na nagpanik sina Vivian at Martha. at namutla. Hindi. Talagang hindi. Bilang isang doktor, mas naiintindihan ko ang halaga ng buhay kaysa kaninuman. Kung ibibigay niya ang kanyang puso, hahayaan nito ang kanyang buhay na magpatuloy sa ibang paraan. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Dr. Zhao. Dr. Zhao, dalhin ang kasunduan sa donasyon ng katawan sa emergency room. Sina Vivian at Martha ay baliw na baliw. Desperadong sinusubukan akong pigilan. Patuloy silang nagmamakaawa at nandoon si Leo. Sobrang takot kaya nagsimula siyang umiyak. Hinila niya ang damit ko, nagmamakaawa. Lola, huwag po ninyong ibigay ang puso ni tatay. Kailangan ko si tatay. Hindi ako kumibo. Matapos dalhin ni Dr. Zhao ang kasunduan, pinirmahan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ko kay Dr. Zhao na dalhin ang pasyente sa operating room. Ihanda agad ang operasyon para sa donasyon. Si Arthur ay nakahiga sa kama, nagpapanggap na patay. Nang marinig niya na ang kanyang puso ay malapit ng i-donate sa operating room, Hindi na niya kayang ituloy ang pag-arte. bigla siyang umupo sa kama. Ang kanyang mukha ay sobrang putla at sumigaw siya sa takot. Hindi ako patay. Hindi ako nagpakamatay. Huwag kunin ang puso ko. Lumayo kayo sa akin. At ang kanyang mga sigaw ay lubusang naglantad ng katawa-tawang peking scam sa kamatayan na ito. Nang malantad ang scam, nang makita ni Arthur ang malamig na tingin sa aking mga mata, bigla siyang nawalan ng lakas ng loob. Napaluhod siya sa harap ko ng malakas, at nagsimulang umiyak at humingi ng tawad. Nanay, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat sinubukang dayain ka para sa pera, gamit ang peking kamatayan na iyon. Hindi ko dapat pinagsamantalahan ka. O pinagkalat ng masama tungkol sa iyo. At tiyak na hindi ko dapat pinutol ang ugnayan sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ipinapangako ko na aalagaan kita ng mabuti mula ngayon. Hindi na kita gagalitin muli. Pakiusap, bawiin mo ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan. Habang si Vivian at si Martha ay mabilis ding lumuhod at patuloy na namamalimos. Tama iyan, nanay. Pakiusap, alang-alang kay Leo. Patawarin mo kami ng isa pang beses. Kami ay, magsisimula kami ng bagong buhay. Hindi ka na namin aabalahin. Tiningnan ko ang kanilang mga mapagkunwaring mukha. Mula nang patuloy mo akong pinagsasabuatan at sinasaktan ako, doon na sa pagitan natin, wala nang natitirang pagmamahal. Walang silbi ang pagsisisi. Hindi kita patatawarin. Tiningnan ko ang tatlo sa kanila na nakaluhod pa rin sa lupa at matatag na sinabi, Arthur, ikaw at si Vivian ang mga magulang ni Leo. Dapat mong panagutan ang pagpapalaki sa kanya. Tigilan mo na ang pag-iisip na umasa sa iba. Lahat ng ari-arian sa ilalim ng aking pangalan, pagkamatay ko, ay lubos na idodonate sa kawanggawa. Para sa inyo, wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ay opisyal ng epektibo. Hahabolin ko ang 11 milyong piso na utang ninyo sa akin sa pamamagitan ng lahat ng legal na paraan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na kayong magpakita sa harap ko at huwag na ninyo akong guluhin. Pagkatapos noon, tumalikod ako at umalis. Nang walang kahit anong pagsisisi. Sa likod ko, Narinig ang tunog ng masakit na pag-iyak ni Arthur. Ngunit, hindi ako lumingon. si Arthur ay bumagsak sa lupa, pinapanood ang aking papalayong anyo, umiiyak ng buong puso, ngunit wala na siyang karapatang pigilan ako. Pagkatapos kong umalis, biglang naging malamig ang atmosfera sa silid ng ospital. Sina Arthur, Vivian, at Martha ay tumayo mula sa sahig at nagsimulang magsisihan at mag-away. Sinimulan ni Vivian, nasaktan, at sipain si Arthur. Umiiyak siya at sumigaw. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa sobrang kasakiman mo,
hindi sana tayo nasa ganitong gulo. At hindi sana tayo tuluyang tinalikuran ni nanay. Sumingit si Martha. Tama. Dahil lang hindi mo alam kung paano kumilos ng tama. Wala kang ideya kung paano pahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa iyo ni nanay. Tingnan mo kung saan tayo napunta. Nawala na sa atin ang lahat. Si Arthur, nasaktan sa mga batikos, ay sumabog. Sumagot siya ng may galit. Akin lahat ang kasalanan? Kung hindi dahil sa tanga mong peking scam sa kamatayan, malalaman ba tayo? Ikaw ang nagpasimula ng gulo na naging dahilan para tuluyang putulin ni nanay at ako ang ugnayan. Lalong lumala ang away. Si Vivian. Ay tumingin sa walang pag-asang si Arthur at ang kanyang puso ay lumubog sa kawalan ng pag-asa. Hinawakan niya sina Martha at Leo. Tinitigan ng may galit si Arthur. Tumalikod at umalis. Hindi na siya lumingon. Sa walang laman na silid ng ospital, si Arthur na lang ang naiwan. Bumagsak siya sa sahig. Sa wakas, nakita niya ang katotohanan. Ngunit sa oras na iyon, nawala na sa kanya ang lahat. Wala siyang natira kundi walang katapusang pagsisisi. Makalipas ang 1 taon, nakaayos na ako bilang direktor at naging isang mahusay na direktor ng ospital. Araw-araw, nasa frontline ako mismo ang nakakakita ng mga pasyente, nangunguna sa mga konsultasyon, at madalas na pinapauwi ang mga pasyente kapag gumaling na sila. Puno at malaya na ang aking mga araw ngayon. At ang ngiting matagal nang nawala, sa wakas ay bumalik na. Pagkatapos, isang araw, pagkatapos ng trabaho, umaalis ako sa ospital, at nakita ko, hindi kalayuan, si Arthur at ang kanyang pamilya na namimigay ng mga flyer. Sila ay nakasuot ng basahan, mukhang lubos na miserable. Nakita niya ako, agad niyang itinigil ang ginagawa niya, at nagmamadaling lumapit. Mahigpit niyang hinahawakan ang isang sobre. Nanay, ito ang 100 at 65,000 piso na naipon ko ngayong taon. Bahagyang bayad muna ito sa ngayon. Magtatrabaho ako ng mabuti, pangako, at babayaran ko ang bawat sentimo sa lalong madaling panahon. Nagkamali ako, alam ko na ngayon. Kinuha ko ito, nang walang salita. Pagkatapos, tumalikod ako at umalis. Habang naglalakad ako, naisip ko ang lahat ng kanyang mga pangako. Ang kanyang lamig, ang kanyang kasakiman, at ang sakit, paulit-ulit. Lahat ng mga alaalang iyon ay bumalik. Walang galit, wala ring awa, tanging ginhawa. Tumayo lang siya doon, pinapanood akong umalis, nakayuko ang ulo. Mga matang puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para sa mga iyon. Ang gulo na tumagal ng mga taon, ay sa wakas natapos na. Pareho kaming nagbayad ng halaga para sa aming sariling mga desisyon. Wakas.